Eto mga boss, Cuadro Alas, Casimero nangako siya na mananalo kay Luis Nery at sana raw matapos ito sa knockout. Yan ang pinapangako ni Cuadro Alas at gumawa siya ng isang video. Ayun, ipapangako ko sa inyo, mananalo tayo. Hopefully, knockout, pagsakan. Let's go. Yan mga boss, sana nga manalo talaga si Cuadro Alas dahil papaldo tayo kung ganun. Yang video na yan ni Casimero may nag-upload sa X account. Pinalitan nila ng language, di ko alam kung anong language yun. Ngayon, nag-comment dyan si Sean Gibbons. Nilagyan niya ng clown, emoji na clown. So siguro hindi naniniwala si Sean Gibbons na mananalo si Casimero kay Luis Nery. O kaya hindi naniniwala si Sean Gibbons na makuha ang 122 pounds. Kaya abangan na lang po natin ang laban ni Cuadro Alas, April 18. Sana makabawi na tayo sa pagkatalo niya noon kay Kameda. Ano ang prediction niyo dito mga boss? Mananalo kaya si Casimero by knockout kay Luis Nery? Paano kung matalo si Casimero dito? Ano kaya ang pwedeng idahilan ni Casimero? Samantala yung huling kalaban pala ni Casimero na si Tommy Zokoshi, lalaban din sa undercard niya sa April 18. Matapos patulogin ni Casimero, babalik din sa isang laban si Tommy Zokoshi. Sa ibang banda naman siya Corey Stevenson, binanatan si Ryan Garcia. Sinabi niya na overrated lang si Ryan Garcia. Kung titignan nga raw yung pagkatalo ni Ryan kontra Rolando Romero, iisa lang ang pamatay ni Ryan Garcia, left hook. Kung tatanggalin mo na raw yung left hook ni Ryan, wala na siyang kwentang boksingero. Kaya bago raw lumaban si Ryan Garcia kay Shakur Stevenson, kailangan muna hasahin ni Ryan Garcia ang kanyang ibang kamay o ang ibang pamatay na suntok bago siya umarap kay Stevenson. Dahil hindi raw uubra si Ryan Garcia kung left hook lang ang pamatay niya. Pero bakit hindi pumapayag si Shakur Stevenson na walang rehydration clause? Overrated lang pala si Ryan Garcia at walang kwenta. Pero bakit ayaw niyang lumaban sa 147 pounds na walang rehydration? Siguro alanganin din talaga si Shakur Stevenson sa power ni Ryan. Kahit alam ni Stevenson na mas lamang ang kanyang skills, pero kapag tinamaan naman ng solid, delikado siya. Sa buong 12 rounds na laban nila, meron ding isang suntok na papasok dyan. Maganda rin sana kalaban ni Ryan Garcia si Louis Crocker, ang may hawak sa IBF welterweight belt. Hindi kasi masyadong maingay si Louis Crocker kaya hindi pinag-uusapan o hindi napapasama sa mga inahamon sa welterweight. Pero dahil hawak niya ngayon ang IBF, pwede rin niya lumaban kay Ryan Garcia para unification sa WBC. Kapag manalo si Ryan Garcia, maging unified champion, aabangan naman niya ngayon ang mananalo kay Devin Haney at Rolando Romero dahil labanan din yan ng unified belt. Kung sino ang manalo, bakbakan na for undisputed belt sa welterweight division para makita natin kung sino ang susunod na undisputed sa welterweight.